Bible, kung paano tayo mag-share ng gospel, kundi maging sa ating pagpupuri sa Panginoon, ay mag-reflect ito sa buhay natin sapagkat tayo po ay bagong nilalang kay Kristo. So sa ating pagpupuri, huwag niyo po ipakita sa akin, kundi ipakita niyo sa Panginoon yung tunay na pag-ibig, yung kagalakan, yung katsagaan, higit sa lahat yung tapat natin na puso sa Panginoon. So, sa ating pong pagpupuri, maaari po muna tayong manalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito sapagkat kayo po ang Diyos ng pag-ibig. Kayo po ang Diyos na unang umibig at pumili sa amin at hindi po kami, Panginoon. Pinadalangin po namin, Lord, sa aming pagpupuri, Lord, ay talagang maging tungkol ito lahat sa iyo, Panginoon, at hindi sa aming sarili. Dinidelay namin, Panginoon, ang aming sarili at inaamin, Panginoon, na kami ay makasalanan at hindi namin kaya, Panginoon, na maligtas o makatungtong lamang, Panginoon, sa paanan ng langit kung kami ay wala sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoong Hesus, salamat po sa pag-ibig mo sa amin na hindi nagbabago, ni nakakaranas, Panginoon, ng kaunting pagbabago. Kayo po ay tapat kahit na hindi kami tapat, Panginoon, sapagkat sabi niyo sa inyong salita, hindi niyo pwedeng itakwil ang inyong sarili, O God. Kaya salamat, Lord, sa faithfulness niyo sa amin, Panginoon. Kahit na may times, O Lord, na kami, Panginoon, ay nalalamig sa pag-ibig, andiyan pa rin kayo para kami, Panginoon, ay patuloy, Lord, na yakapin, O God. At sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagpupuri, O God, sa inyo, bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong dalisay, O God. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kagalakan, Lord, at higit sa lahat, Panginoon, pag-ibig po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa ating pagpupuri, mga kapatid, pag-ibig, kagalakan. So, maaari po tayong magkamayan, umikot sa isa't isa. Magbatian, Spirit ito, sabi kanina natin. Magbatian. So, yung pa, mga kapatid.
Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Everyone needs a passion, the love that's never failing. Let mercy for
Take me as you find me. All my dreams are brilliant. Feel my life again. In my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, we can go the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, we can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Savior, we can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sulit po, Panginoon, maaari po tayo makaupo. So yun, muli po, no, may bisita po muli tayo na pinadala po ng Panginoon. Isang kapatid po na hindi na masyadong bago sa atin, pero palaging bago po ang mensahe ng Panginoon. Ano ba? Tinatawagan ko po si Kuya Charlie. Yes, grace and peace po mga kapatid. And I'm happy to see po yung mga mukha po ng aking mga kapatid po sa San Domingo, and praising the Lord our Father sa buhay niyo po, sa inyo pong presensya ngayong umaga, at salamat din po sa Panginoon sa biyaya po na pinagkaloob niyo po sa atin. So before po tayo mag-start po sa kanyang mensahe, tayo po muna ay manalangin. Hindi po tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Lord, once again, Lord,
Maraming salamat, Lord, sa panibagong linggo, Lord God, ang buhay, Lord, na meron po kami sa inyo. Salamat, Lord, sa pag-iingat, Lord, sa nakaraang linggo, biyaya, Lord God, provisions, Lord God, na natanggap po namin mula po sa inyong kalooban. At kami rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa katapatan niyo po sa buhay namin lahat, na minsan, Lord God, kami po yung mga nilikha ay hindi po naging tapat sa inyo. We honor you, Lord God, sa aming pong buhay, at kayo po ang nawa, Lord God, ang maghari sa aming mga puso at isipan, Lord God, nang sa gayon, Lord God, ay matupad po sa aming mga buhay ang dakilang atas, Lord God, at ang dakilang utos po ng Panginoon Hesus sa aming mga buhay. Lord, sa umagang ito, alisan niyo po ako, Lord God, ng kagalingan, alisan niyo po ako, Lord God, ng talento, Lord God, bagkus, Lord God, ang aking pong isip at puso ay maging charming, Lord God, na hindi pong pagpapala na maresibo ng aking mga kapatid. We know, Lord God, that you are holy, holy, holy God, Lord God. At dapat, Lord God, na ang isa pong worshiper, Lord God, ay mag-worship ko in truth and in spirit ko sa inyong harapan. Panginoon, dalangin ko sa buhay ko ng aking mga kapatid na mga father po sa kanilang pong tahanan, Lord God, sa mga kapatid na nandito, mag-stand po sila sa pananampalataya, Panginoon po sa mga pamilya. Even pray, Lord God, sa mga nanay po na nandito, Lord God, to really submit sa authority po ng kanyang husband. At sa mga kabataan, Lord God, na nandito, Lord God, na kami lahat, Panginoon ko, ay matutulog ka na mag-submit sa authority po na pinagkaloob nito sa amin. Lord, wala pong flesh na ma-entertain sa umagang ito. Puro, Lord God, dakilang kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu lamang, Lord, ang aming pangalaman sa inyo. We bless your name, Lord God. We glorify you. And we honor you, Lord, because you are the righteous God, the holy God, God, ng Panginoon ni Abraham, Isaac, at Panginoon po sa panahon namin. Salamat, Panginoon ko. We honor you and we love you. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So, parang kailan ng mga kapatid doon, tayo din po nagkakatagpo dito, parang last 2 weeks, nandito po ako, di ba? And praising the Lord po sa umaga nito at praising the Lord din po kahit medyo nagkasikip po sa ngipin. Kasi kung hindi medyo nagkasikip ng ngipin, siya po sana yung maging message na yun. So, doon po as disciple po ng Panginoon, klaro po yung mensahe ng Panginoon, lahat po tayo ay flexible sa pananampalataya. So, chinat po ako ni Kedjo, parang a day before yung worship service na ito. But praising the Lord sa wisdom na pinagkaloob niya today sa akin po, sa inyo, sa kanya pong salita. So, gusto ko lang pong i-recap yung naging usapan natin last 2 weeks ago. So, nakita ko saan ba sila nanay, yung kasama ko nag-share ng gospel. Ayun, sa record sila. Praise the Lord po sa buhay niyo. So, salamat din po sa inyo pong pag-commit noong Holy Week na magbahagi po ng salita ng Panginoon. Sobra pong na-bless ako po personally po sa buhay nito. At ngayon pong umaga, tandaan niyo po ba yung topic natin yung nakaraang last 2 weeks ago, yung desire, yung tatlong D, desire, discipline, and delight. So yun po yung personal na interaction natin sa Panginoon. Yan po ay personal natin sa Panginoon. Yung laman ng puso natin to desire, not my will, Lord, but your will. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Panginoon. Tandaan ba yung mga kapatid? At yung discipline, ano yung discipline? Sabi sa salita ng Panginoon, ang kanyang mga anak ay nakakatikim ng disiplina. Pag hindi ka dinidisiplina ng Panginoon, tawag sa'yo, anak sa labas. Okay po? At yung delight, yung malalim na pag-ibig at kaluburan sa harap ng Panginoon. So yun po ay purong personal po sa Panginoon. Kayo ang God ang nakakaalam ng naman ng puso ninyo. But, praising the Lord, ito po yung topic natin last 2 weeks ago. Ano? Delight, desire to delight, the journey to victory. So ito po yung more personal level. Ikaw ang God ang nag-uusap, ikaw ang God nagkakaroon ng tamang ugnayan, ikaw ang God nagkakaalam ng naman ng puso mo. Yun po ay personal level. Your desire, kagustuhan mong sumunod, yung disiplina, at yung delight ay puro personal level of commitment. Okay po? So umagang ito mga kapatid, gusto ko lang pong dugtungan yung topic natin last 2 weeks ago. So kung meron po tayong tatlong D nung nakaraan, desire, discipline, and delight, ngayon naman po, pag-aralan natin yung tatlong P. Present on, mamuhay na nakatuon sa Panginoon, finding Christ in pursuit, pain, and pleasure. So kung meron tayong 3D nung nakaraang
nakaraang linggo, meron naman tayong 3P sa linggong ito. Okay po? So gusto ko lang pong ipakita yung figure na para magkaroon lang po kayo ng idea. So yung desire, it's personal. Yung pursuit, yung pagsunod, action. Mararamdaman na ito ng ministry, mararamdaman na ito ng pamilya nyo, mararamdaman na ito ng katrabaho nyo, mararamdaman na ito sa bahay nyo. So ito na yung bunga ng desire ng puso natin to pursue the will of God. So mararamdaman na yan ang dapat na office mate mo, mararamdaman na yan ang magulang mo, mararamdaman na yan ang kapitbahay mo na ikaw ay may desire na sumunod sa Panginoon. That's pursuit. Pangalawa naman po, pain. Sa pagdidisiplin po ng Panginoon, hindi may iwasan ng pain. Suffering, long suffering, makakatikim ka ng oppression ng enemy, makakatikim ka ng aayawan ka ng mga barkada mo, aayawan ka ng closest friend mo. Okay ba? Yan po yung pain na meron tayo sa Panginoon. And yung pleasure. O, sa pain na meron ka, saan ka makuha ng pleasure? Sa mundo ba? O sa salita ng Panginoon? So, kung nung last week, more on personal, desire, discipline, and delight, ngayon naman po, tingin natin yung action. Kinakalabasan ng pagkakaroon mo ng delight. So, makakaramdam nito tatlong pinatuan, the ministry, the family, sa school nyo, sa bahay nyo, o sa office ninyo. Okay po, mga kapatid? Ready na ba tayo? Sige po ha. Ito po, para malagkaroon ng tanong idea. Yung desire, discipline, and delight is more internal. Kayo lang nakakalam ng puso nyo. Kung sino po yung dinidesire ng puso nyo. But the pursuit, pain, and pleasure, ito na yung bunga ng desire ninyo. Character, attitude, na meron tayo sa ministry. Okay po? So, dudugtungan lang natin siya. Sige po. So, ang ating pong passage for this morning ay manggaling po sa Philippians chapter 3 verses 12 to 14. Sabi po Paul dyan, magpatuloy tungo sa hangganan. Ang buhay pananampalataya po ay hindi po once you saved, always saved. Hindi po gano'n. Kapag tinanggap mo si Kristo ngayon, pwede ka nang mamuhay sa kasamaan dahil tinanggap mo na si Kristo. Hindi po yun ang buhay ng totoong Kristiyano. Meron po siyang end, yung journey sa pananampalataya. Ang sabi po ni Apostol Pablo, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi na rin sa ako'y ganap na ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Meron siyang pursuit, meron siyang ginagawang hakbang para lalong lumalim sa pananampalataya sa buhay Kristiyano na sumunod sa Panginoon ano man mangyari sa buhay niya. Yun po yung pursuit sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap ko na marating ang layunin na nais ko makamtan. That is pursuit, mga kapatid. Ano yung mga bagay na gusto nyong gawin? Kailangan iiwan na natin yung mga nakaraan at tumingin tayo sa hinaharap kasama ang salita at pag-ibig ng Panginoon. Okay po? Sige na po. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ko ang gantimpala. Ano yung gantimpala? Salvation. Na pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. So again mga kapatid, yan po ang mensahe ng Panginoon sa ngayong umaga sa atin. Tayo po ay mag-press on, mamuhay, dire-diretso lang, fix your eyes to Jesus, fix your thoughts to Jesus, the author and perfecter of your faith. Huwag kung saan-saan tingin ang mata. Press on. Dire-diretso lang sa buhay pananampalataya. Okay po? And, ayan po, pursuit. Sa Tagalog po, pinagsusumikapan. Ano po yung mga bagay na pinagsusumikapan nyo po sa buhay nyo? Tanungin nyo po ng sarili nyo. Pwedeng success, pwedeng pag-ibig, pwedeng kapayapaan, ano pa po? Magandang buhay, makapagtapos yung mga anak, makapag-retire ng maaga, mga ganun. Ano ba yung pinagsusumikapan nyo sa buhay? At tingnan nyo ngayon, kung yung pinagsusumikapan po ninyo ay ayon po sa gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon. Kaya po ang buhay pananampalataya, individual ang salvation. Hindi pwedeng ako nanampalataya, pwedeng maligtas yung buong kung ganito pag ayaw nila. Individual po ang Panginoon. Kasi nga, iba-iba ang laman ng puso ng tao.
Iba't iba ang pinagsusumikapan ni ate sa pinagsusumikapan ko. Pero, magiging isa yan pag naitama namin sa harapan ng Panginoon. Ano yung definition ng success sa inyo? Ano yung definition ng pag-ibig sa inyo? Ano yung definition ng kapayapaan sa inyo? It is worldly or biblical na context. Yun po yung pursuit na dapat natin matutunan. Okay po? Sa Philippians 3:12-14, kanina to, but I press on to take hold of that for which Christ took hold of me. But one thing I do forgetting what is behind, straining toward what is ahead. Yan po yung pagsumikapan natin mga kapatid. Hubarin na natin yung ating lumang pagkatao na kalala, puno ng kasalanan. At isuot na natin yung ating bagong pagkatao na ginawang kalarawan ni Kristo. Para saan po? Makapapag-press forward tayo sa pananampalataya. Ako man din po, nahirapan din sa pagiging Christian because of my culture na meron ako sa Cotabato, experiences in the past. But, sabi po ng Panginoon, forgetting what is behind. Kalimutan niyo na po yung bulungan yung pagkatao. At isuot niyo na po yung bagong pagkatao na ginawang kalarawan ni Kristo. That's pressing on sa buhay pananampalataya. Okay po? Pursuit, pinagsusumikapan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanya pong liham sa mga taga-Pilipos, hindi sa nakandan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap pong makamtan ang gantimpala. Pagsumikapan po natin makamtan mga kapatid yung gantimpala na nagmumula po sa Panginoong Jesucristo. Huwag yung mga gantimpalang makamundo. Huwag po. Sabi po ng Panginoon, set your thoughts, your hearts on the things above or heavenly things. Huwag sa mga earthly things. Kung meron po tayong bagay na gustong pagsumikapan, magkaroon po tayo ng matatag na pananampalataya sa Panginoon at makamtan natin yung gantimpala. Yung salvation. Yung kaligtasan sa harap ng Panginoon. Okay po? Isa pa po, pursuit or pinagsusumikapan. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na saan daw po? Sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Our talents, our professions, our career, lahat po yan, iiwan po natin sa lupa. Ako po, boss sa isang office sa LSPU. Whether we like it or not, iiwan ko yung position ko sa LSPU. Yun po ay panlupa. How to press on sa ating pananampalataya? Saan po tayo nakatuon? Mga bagay na panlangit. Si Kristo ang inyong buhay. See? Our life, ang buhay na meron tayo ngayon ay galing saan? Kay Kristo. Hindi ko rin ma-imagine na ganun ko ma-appreciate yung buhay ko kay Kristo. 10 years ago, hindi pa ako to eh. Ang hirap ko ng buhay namin sa pananampalataya. But I press on, pinapahalagahan ko ang bawat kataga ng salita ng Diyos sa Biblia. Ang tanong mga kapatid, babalikan ko na yung last message ko na nakaraan. Ito ba ay mga bagay na mapanlangit? Yes or no po? Pag-pray, panlangit po ba yun? Nag-pray po ba tayo? Pagbabasa ng Biblia, panlangit po ba ito? Gusto ba natin makamtan yung matutong magbasa ng Biblia? Pagdalo sa mga pagtitipon, yung puso ba natin ay nagagalak sa mga gantong gawain o abala sa atin ito? So ito, dapat po magkaroon tayo ng tamang pursuit sa harap ng Panginoon. Kung pagsumikapan po natin yung bagay na mapanlupa, mas pagsumikapan natin yung bagay na panlangit. Ibahagi si Kristo. Ayun, nakasama ko sila Ate Carol nung Holy Week. Tuwang-tuwa ako sa mga kapatid ko kasi kahit hirap na hirap magsuot-suot, talaga dire-diretso lang sila to share the gospel. Pagsumikapan po natin yung bagay na panlangit. Kasi po, lahat, whether we like it or not, iiwan po natin yung lahat ng bagay na panlupa, even our own flesh. Itong katawan ko, iiwan ko to sa lupa. Ang matitira lang sa akin spirit. So if you want to pursue, if you want to press on sa buhay Kristiyano, fix your thoughts, i-fix niyo yung isip niyo sa bagay na panlangit. Pagdadasal,
pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-attend sa mga cell group, ano pa po? I-share si Kristo sa ibang tao. Kasi yun po yung totoong definition po ng pursuit sa Bible. Yung success po natin, hindi nakadetermine kung ano po yung meron tayo ngayon. Ang totoong success po, yung tao po na may Kristo sa buhay niya. Moment by moment ng buhay niya. Ang totoong pag-ibig po ay yung tao po na mayroon pong pag-ibig mula sa Panginoong Jesus. Yun po yung totoong pag-ibig. Agape love, not filial love. Hindi erotic yung pag-ibig niya na nagbabago-bago. At yung kapayapaan niya ay hindi nanggagaling sa mga happenings niya, kundi galing sa kapayapaan na bunga ng banal na Espiritu, ang pag-ibig. Baguhin na po natin yung konteksto. I-redefine po natin yung ating mga bagay na pinagsusumikapan natin. Okay po, mga kapatid, we have to redefine this in the biblical context. Bilang mananampalataya, ang success ko ay si Kristo. Amen po ba? Amen po? Ang pag-ibig ko ay si Kristo. Amen po ba? Ang kapayapaan ko ay si Kristo. Amen po ba? Praise the Lord. So, klaro po yung ang ating pursuit po o yung ating pinagsusumikapan ay patungkol lahat kay Kristo. Tingnan natin yung ano yung bagay na pinagsumikapan ni Kristo na nabubuhay pa siya. Pursuit of Jesus Christ. Sabi ko nga last topic ko, lahat ng pinag-uusapan sa Biblia, ang model lagi si Kristo. Meron na tayong template sa pamumuhay, kaya hindi na dapat tayo nalilito pa. Sabi ni Kristo, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Ang pinagsusumikapan ni Kristo nung nabubuhay pa siya sa lupa, hindi ang kalooban niya, kundi ang sundin o pa rin ang kalooban na nagsubok sa kanya, ang kanyang amang nasa langit. At tapusin po natin yung ating buhay sa pananampalataya. Ako po, I'm praying to the Lord na, Lord, kailan ka pa bumalik para matapos na to? Takot ba kayo bumalik si Kristo? May mga agam-agam pa ba kayo? Ako gusto ko nang bumalik siya bukas para matapos na yung mga bagay na pinapagawa niya sa akin. Ano ba mga kapatid? Ito po yung model ng pursuit ni Jesus Christ. Sundin, tuparin, tapusin ang ipinapagawa sa kanya ng kanyang amang nasa langit. Now, tingnan naman natin yung model ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, kaya naman ang pinakanais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging sa katawang lupa o maging sa pilang niya, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating magawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawan. Even Apostle Paul, yung kanyang pursuit, yung kanyang pinagsusumikapan ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. So, redefine the meaning of success. Yung success ko ba, kalugod-lugod ko sa Panginoon, o ako lang nalulugod dito? Yung pag-ibig ko ba na meron ako, kalugod-lugod ba sa Panginoon to, o ako lang nalulugod dito? Yung kapayapaan ba sa puso ko, ako lang ba ang nalulugod dito, o nalulugod ang Panginoon? We have to redefine our mind, our heart. Sabi nga sa Santiago, hayaan baguhin ng Diyos yung ating isip. Sa Romans 12, yung sinabi rin ng Panginoon yun. Hayaan niyo pong baguhin ni Kristo ang inyong pag-iisip para ma-redefine natin yung context ng ating pinagsusumikapan. Hindi po maling magsipag sa trabaho, hindi po maling mag-top sa school, basta lahat yun nanggaling sa pag-ibig, grasya at biyaya po ng Panginoong Jesucristo. Okay po, yun po yung pananampalataya. At isa pa pong model din po ni Apostol Pablo, sabi niya, sa Pilipos, ang aking pinakananais at inaasahan na hindi ako mapahiya sa anumang bagay. As Christian, pagsumikapan po natin huwag mapahiya sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung meron po tayong pulso sa buhay natin na gusto nating makamtan, yung ating pinagsusumikapan, pagsumikapan po natin sa lahat ng pagkakataon ay mabigyan kaluguran natin si Kristo at
huwag tayong mapahiya na parangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. So, nung bagong Christian pa lang ako, yun din yung worries ko eh. Paano pag tinanong ako sinirang ko ng gospel, anong sasagot ko dito? Baka mapahiya ako eh. Paano pag nagtanong tong konta ko, anong sasagot ko dito? Yun yung mga doubts ko sa Panginoon. But God is faithful. Siya yung creator ng mundo. Lahat ng meron tayo nagmula sa Panginoon. He can sustain us, supply us with wisdom and knowledge that comes from truth sa kanya pong salita. Okay po mga kapatid. So, yun po yung pursuit ha, yung ating pinagsusumikapan. Ang 1P natin ay pagsumikapan natin, maging kalugod-lugod sa Panginoon, at maging kalugod-lugod sa harapan ng kanyang amang nasa langit, at matapos ang gawain pinasimulan sa atin. I-redefine po natin yung meaning ng success, meaning ng love, at meaning ng peace, at kung ano pang bagay na pinahahalagahan natin. Okay po? Sige po, next po tayo mga kapatid. Pain, paghihirap, or suffering sa ibang definition. In every meaningful pursuit, there is pain, growth, involved discomfort. Nung bagong Christian pa lang ako, sabi nung share sa akin, Charlie, babalik ako bukas, ano lang tayo, 1 hour lang tayo, levels natin. 1 hour. Next week, naging 2 hours na. Napansin mo ba, mula Monday to Friday, magkasama na kami ng tao nito. Nawala na yung comfort ko, na-discomfort na ako doon sa ginagawa namin. Pero kung yung discomfort ko, hindi ako nag-response ng tama, walang growth. Kung walang nagbago sa buhay natin, walang growth. Pag yung buhay natin smooth na smooth pa lang hanggang sa ngayon, walang test of faith, walang growth sa pananampalataya. Kaya pinapa-experience ng Panginoon sa atin yung iba't ibang uri ng test sa buhay. Pagsubok po yung ng Panginoon sa atin para lumago po yung ating pananampalataya sa Kanya. Amin po, in every meaningful pursuit, lahat ng gusto natin gawin sa Panginoon, hindi pwedeng walang pain. Meron talaga yan. At ako, nung bagong Christian pa ako, punong-puno ako ng pain. Sa family ko, sa culture context, maging yung personal identity ko, naghihirap ako before ako maging bold sa Panginoon. Okay po, tingnan natin kung paano maging victorious sa pain. So, desire, ang counterpart niya ay pursuit. Ano isa? Discipline, ang counterpart niya ay pain. Tingnan natin ngayon. So, sabi ni sa aklat ni Mateo 36:55-56, tingnan natin yung pain na naramdaman ni Kristo. Both emotional and physical. Ito yung nasa Garden of Gethsemane, yung hinuhuli na siya. Sa 55, pagkatapos sinabi niya sa mga tao, ako ba'y tulisan na naparito kayo na may tabak at pamalo upang ako'y daktin? Ang sakit no? Grabe yung pain ni Kristo emotionally. Wala siyang ginawa nung namumuhay siya kundi to share the gospel, baguhin yung kultura ng mga Hudyo, itama yung kultura na dapat itama, baguhin yung pag-iisip ng mga tao yung panahon na yon, magpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, ano ba lahat na ginawa ni Kristo, magpalayas ng demonyo. Pero ano yung ginawa ng tao sa kanya? Para daw siyang tulisan, may dalang mga tabak at pamalo upang siya dakpin. Emotionally, may pain na nararamdaman si Christ. Araw-araw nakaupo, akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi niya ako dinadakip. Ito pa yung isa pang pain na nararamdaman ni Kristo. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Sunod of this mga kapatid, tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Sige, tingnan niyo kung gaano masakit sa Panginoong Isus yung sitwasyon niya. Dinakip na parang tulisan, iniwan pa na kanyang mga alagad. But, ano yung response ng Panginoon doon nung nasa krus na siya? Ano sinabi ng Panginoon? Patawarin niyo po sila, Ama, kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. That's suffering sa Panginoon. So, we can relate this sa buhay natin sa pang-araw-araw. Ano man yung suffering, paghihirap, pain na meron kayo ngayon, magkaroon po tayo ng tamang response, biblical response, spiritual response sa Panginoon. Matutong magpatawad, matutong mag-forgive,
matutong mag-humble, matutong magpakumbaba sa harap ng Panginoon. That's pain. That's suffering, mga kapatid. Ako, hindi lang ako benefit na na-rebuke yung pinanid ko. Trabaho man yan, sa asawa ko man yan, sa ministry man yan, lahat natikman namin ni JC. That's pain. Suffering. Tatawagan ka, pagkasabihan ka, matatap yung pride mo, matatap yung ego mo. That's pain, mga kapatid. But ang nagmamatter din yung response mo during that pain. Mag-rebelde ba ako? Sisiraan ko ba itong tanong to? Magtatawag ba ako ng kakampi para yung pain ko maano ko sa iba? That's your response sa buhay ko. So, kung ano man yung pain na meron kayo, every time na meron kayong pursuit sa Panginoon, hanapin niyo yung sagot sa kanyang salita. At pag binasa niyo yung buong gospel ni John, sipin niyo sabi ng Panginoon, patawarin niyo sila Ama dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. So ako sa trabaho ko, hindi na nangyari sa akin. Every time na may mali ako nakikita, Lord, patawarin niyo ito office mate ko, baka hindi pa alam yung gospel. Lord, bigyan niyo po ng wisdom ng boss ko, baka hindi na alam yung gospel. That's Christianity, mga kapatid. Matuto tayong magparaya at mag-seek sa Panginoon during our pain or long suffering. Okay po, ito pa po mga kapatid. Sabi po sa aklat po ni Santiago, mga kapatid, magalak kayo, joy, joy. Meron pa kayong joy pag mayroon po kayong pain sa pananampalataya? Ako po, last month lang, yung isa kong contact, iniwan na ako. Hindi nagparamdam. So, may pain ako sa puso. Siyempre, taon kami nagsama. Halos yung buhay ko, in-invest ko na sa kanya. In-invest na lahat. Pero umalis pa rin sa ministry. But, yung pain na nararamdaman ko, napalitan nyo ng joy sa salita ng Panginoon. I keep the promise, sabi ng Panginoon, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri, various kind of trial. Hindi sinabi ng Panginoon ang trial mo, Charlie, LSPU lang yan. Ang trial mo, Charlie, ministry lang yan. Iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya handang-handa ako sa bawat pagsubok kasi nasasalita ko ng Panginoon. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya. May purpose naman pala yung pain. May purpose naman pala yung suffering. Para saan yun? Maging matatag ang ating pananampalataya. So pag nakaramdam kayo ng pain, suffering, tingnan nyo kung ano yung purpose ba't pinaranas sa inyo ng Panginoon. But mga kapatid, I will correct you, wala pong struggle sa buhay ko ng tao. Yung struggle na yun ay bunga yun ng kasalanan. Ibang usapan ko yun. Okay po mga kapatid? At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulo. So every time you experience pain, suffering, steadfast, magpakatatag kayo, magkaroon po tayo ng kagalakan na nagmumula po sa Panginoon. So sa akin po, personal ko po na na-experience to nung ako po ay binago po ng Panginoon. May attitude, may character, perspective, motive, decision. Lahat po yan, tinamaan ako dyan lahat. Lahat po yan, dumanas po ako ng pain, suffering, paano ako magsalita, puntong Bisaya ako, tigas, nakaka-offend. So paano ako binago ng Panginoon? Paano ako makipag-interact sa mga taga-Laguna na ang culture namin ay simpleng takip sa amin, parang normal lang sa amin, dito parang nakakasakit na. How God transform my character. How God transform my perspective sa mga bagay-bagay sa mundo. Paano binago ng God yung motibo ko sa araw-araw. Paano binago ng God yung bawat desisyon ko sa buhay ko. Lahat po yan may pain, lahat po yan may suffering. 2 taon, 3 taon before mabago yung attitude ko. Although ngayon meron pa rin, but I pray to the Lord na talagang baguhin ako araw-araw. So same thing with yung mga kapatid ko. Meron din kayong mga struggle. Attitude 1 man yan, character man yan, perspective man yan, motive man yan, o decision man yan. Ask the Lord, pray to the Lord, have joy with the Lord. Okay po? Bakit po? Sabi po ni Apostol Pablo, di ba? Rejoice.
I repeat it again, rejoice in the Lord. Saan si Pablo nun? Nung sinabi niya ng rejoice? Sa kulungan. Okay po? Sinabi ni Pablo yung rejoice, I repeat it again, rejoice. Pero saan siya? Nakakulong. Meron bang rejoice sa kulungan? Pag normal na tao ka, wala. Pero pag ikaw ay anak ng Panginoon, okay po? That's pain. Pang-last po, pleasure. Sa inyo bang buhay pananampalataya, dumating ba yung point na parang abala na yung pananalangin? Parang abala na yung mga Bible study? Parang abala na yung pag-attend sa mga cell group? Parang kaabalahan, parang, ako nandiyan na naman yan, pabalik-balik. Dumating sa point na gano'n yung buhay pananampalataya niyo. Dumating po sa atin yun eh. Na parang nakakasawa na, narinig ko na kay Pelico yan eh. Balik lang yan. Narinig ko rin kay JC yung insight ni JC. Balik, narinig ko rin sa Angelica yan. Dumating sa point na gumanon po yung buhay ng pananampalataya. Nawala po yung pleasure. Ingat po kayo doon mga kapatid ha. Kasi ang tawag ko doon sa Bible ay righteousness by work. Pumupunta ka lang doon, ginagawa mo lang to, parang masabi lang na ginagawa mo. Ay, makapag-highlights na isang verse, makapag-share, makapag-send doon sa GC para alam ni Kuya Nico na nag-quiet time talaga ako. So, let's redefine po natin yung pleasure sa ating pong buhay. Huwag po tayo. Yung pleasure po natin ay mangaling po sa Panginoon. Sa pagbabasa po sa panalangin, huwag po tayo. Sabi nga sa book ni Edmund Chan, prayer is not all about us, but it's all about the desire of God for us to pray. Sa panalangin po, hindi po patungkol sa atin yun na para tayong mga grocery list na pinagpipray. Ang gusto po ng Panginoon, itama yung puso natin para maka-align sa puso niya para makuha natin yung bagay na gusto niya ipag-pray natin. Para magkaroon po tayo ng pleasure sa Panginoon. Dumating din po ako sa buhay pananampalataya ng panalangin ko parang fast food. Mabilisan lang. Masabi lang na nakapag-pray natin. Late na eh, sa trabaho eh. Dumating rin ako sa point na yung pagbabasa ko ng Biblia, fast food, mabilisan lang din. Okay na to. Saan po yung pleasure din mga kapatid? Wala. Mapapagod kayo, ngayong linggo, masarap magbasa, next week, ayaw nyo na. At dumating din ako sa point na yung pag-attend ko sa mga cell group, nakatingin ako sa mga numbers, pagpadami masaya. Pero pag 3-4 lang kami, wala na akong pleasure. At sa pag-share ng gospel, dumating din ako sa point na, nakapost-share na ako ngayon, sila nga, hindi. Wala na po yung pleasure. So ano po yung gusto ko pong iparating sa inyong lahat? Yung pag-pray, pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aating sa pag-iipon, at yung pag-share ng gospel. Yun po yung pleasure na dapat makuha natin sa Panginoon. Kunin po natin yung sa Panginoon mga kapatid, huwag po tayo. Kasi pag tayo lang, masasagad, mababurden, mapapagod, at ang bottom line na, aalis na mas. Okay po, tingnan natin yung pleasure. Pleasure. Sa Roma 1:16-17, tingnan natin yung pleasure ni Paul. Hindi ko itinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa mga para sa kaligtasan ng bawat samampalataya. See, ang pleasure natin mga kapatid ay nasa magandang balita, gospel. Bakit ano ba yung gospel? A person to believe, a message to receive, a life to live. Yung pamumuhay natin na kasama yung pananalangin, kasama yung pagbabasa ng Biblia, kasama yung pag-atin sa pagtitipon, kasama yung pagbahagi kay Kristo, gospel po yun. Na dapat po makuha natin yung desire o yung pleasure sa Panginoon. At huwag natin ikahiya yung gospel. Kasi kapangyarihan po ng Diyos yun. So sa ating pong prayer, ask the power from the Holy Spirit. In the Word of God, pag nagbasa tayo, ask the power from the Holy Spirit para yung desire, yung pleasure, makutubig po sa ating mga puso. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. May pagtutuwid. Ito ay sa mga magitan ng ano po, pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Ang ganda rin po ng sinabi ng psalmist sa Psalm 16:11.
You make known to me in the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. Eternal pleasure at your right hand. Hingin natin yung totoong pleasure sa Panginoon. Hindi yung pleasure na in-offer ng mundo. Okay po mga kapatid, sabi nga din po, the greatest pleasure isn't the achievement. Ang hindi po yung achievement mo, success mo, ang totoong pleasure sa buhay. But, in relationship with the one who satisfies us. Yung ating pong pleasure ay yung kayang magbuhay sa atin at magpuno ng ating pagkatao. Si Kristo. Okay po mga kapatid. So recap lang po. Ano ang topic natin kanina? Pursuit, pain, and pleasure. So let's pray to the Lord na ang ating pong pursuit ay magmula kay Kristo. Yung pain na maaaring darasin natin, si Kristo ang tumulong sa atin. At yung pleasure natin ay manggaling kay Kristo. Okay po, challenge po mga kapatid. Keep pressing on. Magpatuloy po sa pananampalataya. Nahirap man yan, nahihirapan man tayo, patuloy po tayo. Huwag po tayong mag-backslide. Huwag po tayong tumingin sa likod. Press on. For your pursuit is not in vain. Yung pinagsusumikapan mo sa ministry, alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon yung laman ng puso mo. God sees your pain at makita po ng Panginoon yung pinaghihirapan mo sa iyong sarili. And honors your faithfulness. Matthew 6:33. God honors our faithfulness. But we have to seek His kingdom, His righteousness, and all these things shall be added to as well. May mga kapatid, keep pressing on. Dire-diretso tayo sa buhay pananampalataya. Number 2 po, let your pain refine you, not define you. Hayaan niyo po yung pain na i-redefine po yung pagkatao niyo, huwag yung pain ang mag-define sa inyo. Ganito na kasi ako eh. Define mo na sarili mo. Yung pain na meron ka ngayon, hayaan mo na i-redefine ka. Baguhin ka ng pain na meron ka ngayon. Okay po? Ayon po yun sa 2 Corinthians 4:7-18. And last po, and never forget, in Christ, your ultimate pleasure is found. Ang ultimate pleasure po natin ay si Kristo. Hindi yung ating achievement, yung success, lahat ng may mga value sa mundo. Hindi po yun. The greatest pleasure isn't achievement, but in relationship with the one who satisfies our soul. So sa ating pong small group discussion mamaya, meron po ba? Small group. Meron. Meron po akong isang tanong mga kapatid. Yung pangalawa po ay works po natin. Ano-ano ang mga bagay na pinagsusumikapan mo sa harap ng Panginoon? Ask yourself, share mo sa iyong kagrupo. At meron siyang follow-up question. Ito ba ay may kinalaman sa paglagay ng spiritual? Yung mga bagay ba na pinupursu mo ngayon, yung pinupush mo, related ba siya sa spiritual life mo or mundo makamundo na? And pangalawa po, ito po yung works natin. Ipanalangin po natin yung ating mga mahal sa buhay na maisama sa gawain sa Panginoon. Kung tayo po, mga Kristiyano na, nahihirapan pa minsan, but praise the Lord, nakakatuloy, how much more po yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa po kilala si Kristo. Okay po, tayo po yung manalangin. Father in heaven, we glorify, Lord, your name, and we thank you, Lord God, for your word, Lord God, for the joy in our heart, and we thank you, Lord God, for the fellowship, Lord God, na meron po kami sa inyo. We thank you for your word, Lord God, that we must pursue your name, Lord God, in our lives. We have to endure pain, Lord God, in long suffering, Panginoon ko, so that that pain will redefine our character, attitude, motive, lahat po ng aming po pagkatao, Panginoon ko. And we have to gain pleasure po in your name, Panginoon. I pray, Lord God, na aking po mga kapatid, Lord, sa araw-araw, every morning, Lord, sa kanya pong devotion, Lord God, talk to them, Panginoon ko, reveal to them, Panginoon ko, reveal your power, revelation po sa aking mga kapatid, Panginoon ko. I-redefine niyo po ang definition po, Lord God, ng success sa buhay ng Panginoon ko. Na maging victorious po kami over sin and Satan, Panginoon. So
Salamat sa buhay nila, pagpalain po sila, at patuloy niyo po, Lord God, na bigyan po po ng maraming soul ang sa Domingo, Panginoon God. Ngayon, Panginoon ko, ang iba namin mga kapatid, Lord, na may mga pinagdadaanan, Lord God, physical man, emotional man, spiritual man, Panginoon ko, I pray, Lord God, na kayo po mag-encounter sa life nila. Thank you, Lord God, for this morning. We honor you as our Father, we love you, Lord God, as our Lord. At sa lahat po ng dito, Lord God, ay nagpupuri po, Lord God, sa Espiritu at sa Katotohanan. Thank you, Panginoon ko, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Grace and peace po, mga kapatid.